Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang upgrade sa isa sa Philippine-occupied island sa West Philippine Sea, ang Pag-asa Island, at ang pagbisita ng Japanese warships na GS Izumo at GS Samidari. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking isla sa West Philippine Sea, partikular na sa Kalayaan Island Group na hawak at kontrolado ng Pilipinas. Sa isang maikling dokumentaryo na ibinahagi ng Palawan News ay makikita natin ang napakalaking pagbabago ng Pag-asa Island. Isa na nga dito ay ang pagkakaroon ng konkreto at malawak na runway para sa isla. Sa nasabing video ay makikita natin ang napakalawak na runway ng isla na kayang mag-accommodate ng malalaking eroplano. Isa itong napakagandang improvement para sa isla sapagkat hindi na mahihirapan ang mga eroplano ng gobyerno na lumapag dito, lalong-lalo na sa tuwing umuulan. Sa isang updated na litrato mula sa Google Maps ay makikita din natin ang lawak ng runway ng Pag-asa Island at pati na rin ang beaching ramp o daungan ng bangka o barko sa isla. Noong nakaraang taon ay sinimulang gawin ang runway at beaching ramp ng isla sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng mga infrastrukturang ito ay mas mapapadali na ang pag-akses sa isla, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Subalit, nakakatawa lang isipin na napakaraming Pilipino pa rin ang tumatawag sa dating Pangulo na puppet o mano ng China. Ngunit ang tinatawag nilang utusan o puppet ng China pa ang nakapagpatupad at nakagawa ng mga napakaraming proyekto upang magkaroon ng kakayahan ng ating bansa na igiit ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Samantala, kahapon naman ay masayang sinalubong ng Philippine Navy ang dalawa sa mga modernong barkong pandigma ng Japan na GS Izumo at Murasame-class destroyer GS Samidari. Ipinakita ng mga Pinoy ang mainit na pagsalubong sa dalawang barko ng Hapon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng BRP Davao del Sur ng isang passing honors. Kamakailan lang ay nakiisa rin ang mga nasabing barko sa ginanap na quadrilateral maritime exercise sa pagitan ng Australian Navy, US Navy, Philippine Navy at Japanese Navy sa karagatan ng Manila. Ikaw, anong masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.